Magandang araw mga bata! At ngayon, bago natin sisimulan ang ating talakayan sa araw na ito, ay mangyari ang lahat ay tumayo para sa ating panalangin. At ito ay pangungunahan ni Binibining Marundan para sa ating panalangin. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na iyong pinagkaloob sa amin. At sa araw na ito po, bigyan mo kami ng kaalaman upang maunawaan namin ang aming mga gagawin. At sa aming mga guro na palaging nagtuturo sa amin, ay gabayan mo sila. Ang lahat ng ito ay naalay ko sa iyong pangalan na si Ginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, Binibining Marundan. Bago kayo umupo ay mangyaring pakiayos ng inyong mga upuan at ilaguan at pakipulot ng mga basura at ilagay ito sa tamang lalagyan. At ngayon, kung kayo ay tapos na, maaari na kayong umupo. Bago kayo umupo ay mangyaring pakitingnan ang inyong mga katabi. At sa araw na ito ay i-check ko muna ang inyong mga attendance at kung sino ang lumiban sa ating klase sa araw na ito. Binibining Jereza, Binibining Shailene, Binibining Marundan, Binibining Aryan, Binibining Umbukan. Magaling! Lahat kayo ay naririto. At ngayon class ay may mga katanungan ako sa inyo at magtatanong ako kung ano ang ating tinalakay noong nakaraan. Yes, Binibining Darlene, ito ay tungkol sa tula. Ang tula, kung babalikan natin ang pag-aaral na ito, ang tula ay isang masining na panitikan na kung saan ay makapaglahad tayo ng ating mga opinyon o ng ating mga damdamin. Ang tula kasi ito ay isang panitikan. Dahil ang lahat ay naririto, ay dadako na tayo sa ating talakayan. Bago ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad o pagganyak. Dito ay may papakita ko na video presentation at mangyari ang lahat ay tumingin dahil pagkatapos ng video presentation ay magkakaroon ako ng katanungan. At ang laro na ito ay isang sa pamamagitan lamang ng isang tugtog na musika at may papaikot ako na isang box kung saan hihinto ang isang tunog at kung sino ang nakakahawak ng isang box ay siya ang sasagot sa aking katanungan. Ako ba ay naiintindihan? At may papakita Pinaprobahan na ng Interagency Task Force ang paggamit ng CoronaVac sa mga health workers pero ilan sa kanila hindi pabor. Pwede bang tumanggi ang mga health workers na magpabakuna? May ulat si Rod Lagusad. Hati ang opinyon ng ilan sa mga residente sa Metro Manila kung sila ba ay magpapabakuna laban sa COVID-19 o hindi. Ilan sa mga nakausap namin ay nagsabi na pabor sila dahil makakatulong ito sa pag-iwas sa sakit at wala naman silang particular na brand na gusto. Basta nila ito'y napatunayang ligtas. Oo, magpapabakuna ako. Kasi kung mas makakabawas ng virus sa atin at mas makakaigi naman. Habang iba naman ay hindi na muna dahil ayon sa kanila ay hihintayin muna nila kung epektibo ba ang mga available na bakuna. For my side, hindi. Bakit? Anong rason? Alam mo naman, yung vaccine, it need at least 5 years para mabuo yan. Pero within 1 year or more, within 1 year, tsaka 1 year and a half, hindi naman maging complete yan para i-distribute sa mga tao. Minsan may side effect naman yung vaccine na yan kapag hindi talaga about 5 to 6 years na complete vaccine. Bukas darating na ang Sinovac, ang COVID-19 vaccine mula sa China. Kaugnay nito may mga health workers na mangtutol na mabakunahan ng Sinovac dahil sa ulat na mababang efficacy rate nito. Ayon kay PJ spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, tuloy ang rollout ng Sinovac kahit iilan lang sa mga health workers dito ang may gusto. Rod Lagusad para sa Bayan.
ngayon, dahil tapos na ninyo tingnan ang isang video presentation, may mga katanungan ako. At sa pamamagitan ninyo sa pamamagitan ng ating laro ay magkakaroon tayo ng pagkakaroon ng pagtatanong sa bawat isa. At dito ay makikita natin kung ano yung magiging tatalakayin o magiging paksa natin sa araw na ito. Kayo ba ay handa na? Ngayon ay sisimulan na natin ang ating katanungan. Sa aking katanungan, bakit kailangan nating maipahayag ng malinaw ang ating mga saloobin, opinyon gamit ang mga sariling ekspresyon? Bakit mahalagang matutuhan ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng pananaw? Dahil kinakailangan talaga kapag tayo ay may kinakausap o tayo ay nakikipag-ugnayan sa ibang tao, ay kinakailangan talaga malinaw upang maintindihan nila kung ano ang mga ekspresyon na ating ginagamit. So kinakailangan na makakapagpahayag tayo, may matutuhan tayo kapag tayo ay gumagamit ng mga ekspresyon. At ngayon ay babasahin natin ang ating layunin. Una, na ilalarawan ang konseptong pananaw. Pangalawa, natutukoy ng mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konseptong pananaw o natutuhan ukol sa pagbibigay ng opinyon o kaisipan. Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng konseptong pananaw. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananaw? Ang pananaw ay isang opinyon o paningin ng isang tao tungkol sa isang bagay, paksa. Ito ay tumutukoy sa personal na pagkakaunawa, perspektibo ng isang tao. Ito ay tumutukoy kung ano yung mga nakikita natin. Halimbawa nga lang sa isang video kung ano ang ating mga opinion, kung ano ang ating mga nais sabihin. Sa pagbuo ng pananaw, nasusuri ng isang tao ang kaniyang paningin at ang kaniyang masasabi tungkol sa isang bagay. Kung ano yung mga nakikita mo sa isang bagay, yun ang iyong mga ekspresyon o yun yung mga opinion mo sa isang bagay o sa isang issue o sa isang paksa. So mahalaga na ang ibig sabihin ng pananaw, ito ay kung ano yung ating mga nakikita, kung ano yung mga issue na ating nakikita sa isang bagay. At dito na tayo sa pagtatalakay o analysis. Ilan sa mga ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw? Una, sang-ayon, sa paniniwala ko, batay sa, ayon sa, alinsunod sa. Ito yung mga halimbawa na mamaya may mga kahulugan. Ang ekspresyong pananaw, ito ay sa pagpapahayag ng impormasyon o paglahok sa isang matalinong talakayan, mahalagang tukuyin kung ano ang isang kaisipan nang nanggaling mismo sa tagapagsalita o makapagpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan o karanasan maging ng ibang tao. Kung dito kung ano yung mga impormasyon na ating nakikita, kung ano yung mga nasa ating, kung ano yung ating mga paniniwala, kung ano yung ating mga ideya at kung ano yung mga nasa isip natin, makakapagpahayag tayo ng iba't ibang mga ekspresyon. Dito naman tayo sa mga halimbawa. Una, sa tingin ko, sa aking pananaw, para sa akin, ang paniniwala ko, sa palagay ko, at sa alinsunod. Basahin muna natin ang unang halimbawa. Ito ay ang paniniwala. Sa paniniwala, akala, pananaw, sa palagay, iniisip, sa pagkakaalam, nagpapahayag ng alternatibo kontra pananaw at paggawa ng ibang bagay. Ito kung ano yung ating mga paniniwala, kung ano yung mga kung ano yung mga pananaw natin sa isang bagay, kung ano yung mga pananaw natin sa sa ating mga iniisip. Iba't ibang mga ekspresyon ang ating natutunan o iba't ibang mga kaalaman ang ating nakalap. So sa pamamagitan ang ekspresyon o konsepton, ang ekspresyon sa pagpapahayag ng konseptong pananaw, ito ay ang mga ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ito yung mga halimbawa na nakakatulong sa atin. Susunod naman ay ang batay,
ayon, para at sang-ayon sa alinsunod. Ito ay nagpapahayag ng palagay na nasa isip bunga ng pagkakaunawa o pagkakaalam. Ito kung ano yung mga nasa isip natin, kung ano yung mga nauunawaan natin. Dadako na tayo sa ibang mga halimbawa. Sa isang banda, sa kabilang dako, samantala, paalala sa pagbibigay ng wastong ekspresyon ng konseptong pananaw. So, una na halimbawa dito ay sa tingin ko. Sa tingin ko, magagalit ang guro natin pag nakita niya tayong nasa labas ng silid-aralan. Ito ang halimbawa ng sa tingin ko. Pangalawa, para sa akin, mas masaya pa rin pumunta sa Singapore kaysa Hong Kong. Pangatlong halimbawa, ang paniniwala ko ay si Jesus, Ama at Espiritu Santo na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pang-apat, sa palagay ko ay mas mabuting umuwi na tayo para hindi tayo gabihin sa labas. Yun ang mga halimbawa ng ekspresyong pananaw. Ngayon ay magtatawag ako kung ano yung mga halimbawa ng ekspresyong pananaw. Una, yung sa tingin ko, sa aking pananaw, para sa akin, ang aking paniniwala, sa palagay ko, alinsunod at iba pa. Yun ang mga halimbawa ng ekspresyong pananaw. Ang mga halimbawa na kung saan ito ang ating mga pagpapahayag ng ating mga saloobin o pagpapahayag ng ating mga opinyon. Kung ano yung mga bagay na nakikita natin. Kagaya ng isang video na ating nakikita, yun ay yung mga ekspresyon ng mga tao, yun yung kanilang mga opinyon at ang kanilang mga hinanaing. So, pagpapahayag ng konseptong pananaw o mga ekspresyon na ating ginagamit sa pang-araw-araw. At ngayon, dahil tapos na tayo sa ating mga tinalakay ng mga kahalagahan o mga ekspresyon kung paano ito gagamitin. At dadako na tayo sa paglalapat ng gawain. Unang gawain ay sasagutan lamang ninyo ito dahil kanina ay alam nyo na yung mga halimbawa. At pangalawang gawain ay suriin nyo lamang at tukuyin kung anong mga ekspresyon ang ginagamit. Ito ay madali lamang dahil ay tinalakay na natin. Pangalawang gawain ninyo ay pumili kayo ng kaparehas at gumawa kayo ng isang maikling dialogo at doon makikita ang mga ekspresyon na inyong mga ginagamit. At pagtataya. Sa ating pagtataya ay may mga pagpipilian lamang kayo na nasa ibaba o may pagpipilian lamang kayo na dapat ninyong alamin. At ito ang inyong gawain. Ito ay magkakaroon lamang kayo ng pagpili sa isang kahon na kung saan nandoon ang mga ekspresyon na ginagamit. Ninyo ay ang paglalahat na kung saan ay susuriin lamang ninyo ang isang COMEX at makikita ninyo ang kanilang mga ekspresyon. At doon ay susulat ninyo kung ano ang kanilang mga ginagamit na mga ekspresyon at kung ano ang inyong mga nakikita. Dahil nga tapos na tayo sa ating mga gawain, ngayon ay magkakaroon kayo ng takdang aralin at ipapasa ninyo ito sa susunod na araw. Gumawa kayo ng limang pangungusap na may iba't ibang ekspresyon na ginagamit sa pananaw. Iba't ibang mga ekspresyon ang ating natutunan o iba't ibang mga kaalaman ang ating nakalap. So, ang ekspresyon o konsepton, ang ekspresyon sa pagpapahayag ng konseptong pananaw, ito ay ang mga halimbawa na nakakatulong sa atin. Ako ba ay naiintindihan ng lahat? Mangyari ang lahat ay nakikinig at dahil tapos na tayo sa ating talakayan ay magkakaroon tayo ng pagtatanong. Bakit nga ba? Ano nga ba yung mga ginagamit na mga ekspresyon na pananaw? Yun ay
yung mga sa paniniwala ko sa aking palagay para sa akin at yung at iba pa. Kinakailangan na kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, kinakailangan gamitin natin ang mga ekspresyon sa tamang paggamit dahil ito ay ang kung ano yung ating mga pananaw sa isang bagay, nakakapagpahayag tayo o nakakapagbigay tayo ng mga ekspresyon natin sa ibang tao. Mahalaga na ating matutunan dahil tayo ay mga mag-aaral, dapat mauunawaan natin ang mga ekspresyong pananaw dahil yung mga nakikita natin, may mga opinion tayo o may mga ideya tayo sa ating mga nakikita. Ano nga ba yung tinalakay natin sa araw na ito? Ito ay ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konseptong pananaw. Ngayon, maraming salamat sa inyong mga kooperasyon, sa inyong mga pakikinig sa ating talakayan. At maraming salamat sa iyong pakikinig at magandang araw.